Hindi kasi mas nakakawisit pag narinig mo talaga yung statement galing sa bibig niya. Ayan, ito sabi niya, Yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagde-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Nag-send ako ng link kay Sas, so hopefully maya-maya mag-join siya ng ating live. Kasi, nakita niyo yung pinost niya na ano, yung perception ng mga tao tungkol sa public order and safety. Magandang pag-usapan magandang pag-usapan. So mamaya pag dumating si Sas, pag-usapan natin. Nasa backstage na ang ating Ninja Xiao Meimei. Ninja Xiao Meimei. Ayan. Ninja Xiao Meimei. Masyado ka mabibig, girl. Kailangan bawasan mo ang activities ng bibig. ang Chinese ay very matipid. Matipid sila Oo nga sa puzzles. Ninja Ang hirap Xiao. kasi oo, Ninja Xiao Meimei. Kailangan, girl, kailangan talaga balingkinitan ng pagsasalita. Ninja Xiao Meimei. Ninja Xiao Meimei. As in, mabibig pa rin ka, girl. Kailangan talaga. Kaya hindi mo nakita mo yung mga films nila, parang hindi na bumubuka yung bibig nila. Oo nga sobrang masikip ng pagsasabi. Ayan, ang hirap gayahin. Ayun. Nakakaloka ang mga ano, no? Ang mga what? Ang mga ang daming nag-send ng video sa akin. Yung mga ano ba, mga pinag-a-upload ng mga netizens tungkol dun sa yung mga bata na nagra-rugby, ganyan. Yung mga sinushoot ng mga bahay-bahay na nakikita nila yung kapitbahay nila tumitira ng shibum sa ano, sa bahay. Actually, may mga ano pa, no? May mga viewers pa ako na nagsasend ng video dito sa may Caloocan. Baka sa bubong nila, doon nagbebentahan. So, takot na takot siya. Sabi niya, Miss Joey, sabi niya, iniisip ko naman kasi pag pinost ko, naku, baka mamaya malaman ng mga kapitbahay nila nagbebenta ng shops na binivideoan. Baka mamaya kung anong mangyari sa kanya. Sabi niya, sabi ko, sure, pag pinost mo yon, alam nung mga nandun kung saan yun, dahil nga doon sila nagbibenta. Kasi, oo, correct. So, mapapahamak naman yung mapapahamak naman yung nag-send. Pero, maraming mga nag-post na publicly ng iba't ibang insidente na, Diyos ko, talaga ang facilitation ng siguro ang patunay na maraming gustong mag-overtime according to PNP. Well, ayun na nga, maraming gustong mag-overtime sa Pilipinas ngayon. So, alam mo naman, ang ekonomiya natin ngayon, very productive dahil nga maraming gustong mag-overtime. Pero, ayan, ito, kagaya nito, oh. Ayan. Ayan. Ay, may tutor. Nag-ES? Sandali lang, girl, kasi nawala ang aking phone. Ngayon ko lang siya nakuha. Nag-update lang. Kasi yung phone ko na nawala, nabura na lahat ng buhay ko doon. So, i-reinstall mo lahat ng mga kailangan mo? Oo. So, parang for me, I think it's the way the universe is telling me to close that chapter in my life. Ganon. Kaya napalita kang burahin lahat ng nandyan. Yeah. So, yung universe, ganun kasi yun, girl. If the universe is taking things away from you, let it. Remember the line in Desiderata, everything that happens to you is the way it should be. The way it should be. Sabi nga sa Desiderata na the universe is unfolding as it should. True. Let it be, no? Oo, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Ito naman, no? I think sa Manila area to eh. Ayan, yung bata na nahuli na nagra-rugby. Ayan, pagkatapos nakita niya siguro, binivideohan siya, so namamakyo yung bata. Pero ang lala nung trip niya ha,
nandun siya sa harap ng bus. So ngayon, yung bus, hindi siya maka-forward kasi nga yung bata nandun sa may harap. Ayun yung trip ng bata, nakakaloka. At ito sobrang rampant na nito ulit, lalo na sa Manila area. Lalong-lalo na sa Manila area. Ayan. O, 'di ba? And of course, meron ring delivery sa Liloan, Southern Leyte. Ayan. Ayan, sa lugar ni Ace Bar. Ano raw 'to yung bridge daw to connecting yung Southern Leyte at saka Surigao, if I'm not mistaken. Ayan. Yung port daw na yan is may connection sa according to the reports parang galing yata ng Surigao to. So, dinrap sa Southern Leyte, sa Liloan, Southern Leyte. 400 million, 6.8 million, 400 million, 57 pieces ng heat-sealed transparent plastic Chinese tea bag na merong laman na halos tigi 1 kilong shibum. Ayan. Ganon. Ang storya na. Well, what can we say? Maraming, what can I say? It's the way it should be. Ang nakakaloka dito kasi, di ba si PNP Chief Romel Marbil, pinaninindigan niya kasi yung 62% na drop ng krimen. Sabi niya, hindi, maganda ang performance ng BBM administration kasi nagkaroon ng 62% drop ng kriminalidad if i-compare daw yung period na 2016 to 2018 sa 2022 to 2024. Meron daw 62% na drop. At itong data na to, pinresent rin to ni Ace Barber sa kanyang opening statement dun sa 10th session ng Quad Committee na pinapangalandakan nila yan na hindi, bumaba ang krimen, ganyan. And napag-usapan natin to long time ago. Actually, parang mga last year pa nga lang, di ba meron na talaga mga ugong-ugong na a lot of people really felt na hindi na safe yung environment. Pagkatapos pa ulit-ulit na nagsasabi itong PNP na bumaba yung kriminalidad, ganyan-ganyan, na hindi, mas konti yung krimen ngayon. And there is a disconnect between whatever data that they are presenting doon sa public perception. I think doon sa mga past na live natin, di ba hinahanap pa nga natin yung survey on public perception. Kasi dapat magtutugma yan Kung bumababa yung krimen, dapat yung perception na safe and secured yung environment, dapat mataas. Kasi kung kunwari, sinasabi nyo, mababa yung crime rate, pero yung perception na hindi sila safe ay mataas, may mali dito. Kasi, ibig sabihin, either totoo yung data ninyo, pero you're not communicating it properly to the public, or nagsisinungaling ang data nyo na hindi naman talaga mababa ang krimen, mataas talaga ang krimen. Diba? So either way, may mali doon sa ginagawa. And true enough, recently, ito nga yung pinost mo, na lumabas na yung survey ng SWS. Ayan, teka lang, pull up ko. Pinag-uusapan lang natin yan. Eto. September 2024. Ipuntahan ko kayong page ng SWS. Ang problema kasi dito, hindi nagma-match yung public perception dun sa hindi nagma-match yung public perception dun sa sinasabi nila Bersamin, yung sinasabi nila Marbil, at saka sinasabi ni Ace Barbers na malaki ang binaba ng krimen. By the way, yung math nila dun, sobrang mali. Sobrang mali nung math nila dun. Kasi kinumpare nila yung 2016 to 2018 sa 2022 to 2024. Usually naman kasi talaga sa mga yung pagkakunwari co-compare, year on year naman talaga yung ginagamit. Pero there is something inherently wrong kasi dun sa paggamit ng 2022 to 2016 to 2018 versus 2022 to 2024. Kasi hindi siya same ng baseline.
Hindi siya same ng baseline. Iba na yung conditions ng 2022 to 2024 compared dun sa 2016 to 2018. So you cannot use the two and then take credit dun sa decline ng number ng krimen. Kasi syempre, ano yung baseline dapat ni BBM? Dapat ang baseline niya yung 2022. Saan siya nagsimula? Kung ano yung pinagsimulan niya at saka yung period na kino-cover niyang i-measure, which is 2022, doon niya dapat i-measure yung kanyang performance. Hindi niya dapat ipepeg yun at i-compare doon sa 2016 to 2018. Kasi iba yung baseline ni iba yung baseline ni PRRD eh. Syempre si PRRD, magte-take off siya doon sa naiwan ni Pinoy. Si BBM, magte-take off siya doon sa iniwan ni PRRD. Exactly. But itong ating mga government officials, of course, they want to perpetuate. Ito yung dapat na yung fina-fact check ng PCO eh. Tama, simple statistics. Well, hindi siya ipa-fact check ng PCO because it is government communication. Dapat itong pina-fact check ng mga networks. Yeah. But nobody bothers na na i-check ito. Talaga. Isa talaga ako. Asar ako dyan, lalo nung sinasabi ni Marbil. Parang, naman. Pinapasweldo kayo ng sambayan ng Pilipino, tapos ganyan kayo mag-math, ganyan kayo mag-statistics, yan. The math is not mathing. True, the math is not mathing. Ayun. So, anyway, ayan, asan na ba to? Rises to families victimized by common crimes rise to 6.1% in September 2024. Teka ha, punta tayo dun sa website mismo ni social weather stations. Ayan. Kasi dito sa bagong release na survey ng SWS, November 9, 2024, which is today. Today lang pala to. Ayan. 1,500 adults ang sinurvey. Tapos, ang mga question is fear of burglary in the neighborhood, fear of unsafe street at night, visibility of drug addict at 41. So, ang sabi dito, families victimized by common crimes rise to 6.1% in September 2024. Victimization by cybercrimes rises to 7.2. Neighborhood fears stay high. Ayun. Tapos 41% ng sinurvey, sinasabi nila nakakakita sila ng addict. Sa kanilang neighborhood, Sa kanilang neighborhood, oo. Diyos me. Ayan. In 2023, SWS began monitoring cybercrime, the first edition in 30 years. So, ang pala to, matagal ng survey na ginagawa to ng SWS. So, same question that's being done for a very long time. But for the cybercrime, itong 2023 survey sila nag-start magtanong. Ayun. So, victimization by property crime rises to 5.5%. Ayan. Ay, nako. The math is not mathing. Ayan, September survey found 4.0 families victimized by street robbery during the past 6 months, up from 1.9%. Yeah, so that is the issue. The issue is hindi nagtutugma yung experience ng tao on the ground and the pronouncement of Chorbalu ni Captain Marvel. Di ba? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede na sasabihin mo na ang safe natin ngayon kasi kita mo, ito yung crime volume natin ngayon, Emerald Chimbustar. Kasi, ganito yan mga friends, mag-work na ako. Ganito, yung statistics kasi, yung statistics na sinasabi nila, nakadepende yun kung ilang tao yung nagre-report. Nagigets niyo? Hindi naman kasi cover ng statistics na yon yung mga taong hindi na-report yung krimen. Okay. So, it could be na, I forgot the exact term, statistical term,
Pero kung nandito si Dr. Batu, magparamdam ka, sabihin mo yung statistical term na yun na nasa dulo ng dila ko, na kaya minsan hindi ka po pwedeng nakadepende lang dun sa statistics ng reported crime. Kasi may bias yung data na yon towards reported. Yung unreported, hindi nun sakop. Kaya ang pang-balance out mo doon is yung survey ng perception ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagigets niyo? So pag hindi siya nagtutugma, yung perception na yon, okay? Tapos sabihin mo, kita mo, base dito sa statistics ng mga nagsusumbong, ito lang yung crime, bumababa. Ang bumababa doon, not necessarily the crime, but the people nagsusumbong. Oo, dahil there are a lot of reasons kung bakit bumaba yung mga nagsusumbong. Baka nawala na sila ng hope na wala nang gagawin dito yung mga pulis, parang ganyan. Kasi nga, ang mga adik nagdadagdag lang ng oras. Nga ganyan ba na eksena? So hindi po pwedeng basta-basta. Kaya kailangan mo ng crime ng pang-balance pang-balance out. So yeah. Ang sabi ng isang Facebook user, pasensya na wala kang pangalan dito ha. Sabi niya, statistics is one of the basis sa PNP per station sa pagbibigay ng awards. Sa palagay nyo, dadamihan nila ang report sa stasyon nila if they can manipulate it? If this is true then that is one reason kung bakit hindi magiging accurate yung data ng PNP. Kasi kung exactly. Ayun, kasi nga naman kung lalo na ang awards, diyan nakadepende yung mga bonus nila. Ba't sila magre-report kung ba't nila i-report na madami yung nagre-report ng krimen kung makakasama yun sa statistics ng station nila. Para lang rin yung para lang rin yan yung sa mga teacher, yung hindi sasabihin sa kanila, pwede kayong magbagsak ng estudyante. Pero yung number ng bagsak na estudyante, pag ini-report mo yon or pag nagbagsak ka talaga ng estudyante, it will directly hit the performance of the school. Mako-question kayo, parang they are going to look at you as yung less performing ka kasi may bumabagsak na estudyante. Ganun. Siyempre, yung mga yung mga teacher, hindi na lang kami magbabagsak. Diba? Kahit may mga bagsak na estudyante, hindi na sila magbabagsak. Kasi pagka nagbagsak sila, ma-hurt pa yung PBB. Mapektuhan yung performance nila. Ganyan. Mapektuhan yung performance nila. Di sila makakuha ng bonus. Diba? So, ayun na. So, ngayon, ang nila kay PRRD, nagbibigay ng reward si PRRD sa number ng mga titeging pusher. Ito, magbibigay ng reward sa statistics. So, hindi pareho din yung problema. May incentives kung yung reward system sa mga pulis na tumitegi ay nainganyo sila na tumegi kahit hindi pusher dahil nga may reward system. Di meron ding incentives itong mga pulis na doktorin yung statistics nila dahil pag mababa yung statistics mo, may reward ka. Oo. Anong mas malala nga ngayon kasi you are masking the real problem. Correct. And so, at this point, ang instructive talaga would be the public perception. Mapupunta doon yung labanan. Diba? Yes. Mapupunta yung labanan sa public perception. Ayan. Oo. Sabi ni Facebook user, di ba may whistleblower na police na binuking si former DILG Secretary Mar Rojas na nagbigay ng directive sa PNP station na doktorin ang mga number of reported crime incidents para palabasin na bumaba ang crime sa ilalim ng pamamahala niya para magpapogi prior to 2016 presidential election. Talaga ba? Bumaba pa yung crime nung lagay na yun? I'm not aware of that. Oo, parang di ko rin to narinig. Buang lang talaga maniniwala kay Mar. Narinig mo ba yung kasi, di ba in-interview ni Pinky Web tong si Marbil, tapos sinabi niya na yung ang adik ay hindi adik. May mga adik na gumagamit lamang para makapagtrabaho ng mas mahaba. Ang adik ay nag-adik. Parang, I don't know what. Ayan. Okay. Sabi ni Tatay Amik, narinig raw niya yon yung issue kay Mar Rojas. Ayan. So baka nga meron. Okay, and then what happened? Ngayon, ang tawag dito, syempre nag-blow up siya. Kinontent ko talaga yung interview niya na yun sa Bilyonaryo. So talagang high blood daw kay Marbil dun eh. Pagkatapos, naglabas ng memo tong si Marbil sa mga pulis. Naglabas siya ng memo. Ang address doon sa mga TDPCR guidance. All RCADDS advise your personnel to refrain from sharing any form of social media post
regarding Chief PNP's interview on illegal drugs. Totoo ba yan? Stonewall incident for strict compliance. Ayan. TDPCR is the Directorate for Police Community Relations. RCADD, Regional Community Affairs and Development Division. So ngayon, pinapa-stonewall nila yung interview ni Pinky Web. Wala na, kumalat na ng bongga-bongga, tsaka na-TikTok na lahat ng tao yung kagaguhan niya doon sa interview na yon. Tapos itong si Jean Fajardo, nagsalita siya. Pinagtatanggol niya syempre, spokesperson ng PNP, sabi niya, hindi naman po kasi, yung context po kasi ng sinasabi ni PNP Chief Marbil, ito po ang context noon. Meron naman po kasi talagang gumagamit na hindi addict. Sila ay social drug user lamang. Wait, baka ang gusto niya sabihin is recreational user. Ewan ko, meron lang recreational user, yung... Pero girl, we have to distinguish, okay? Because not all drugay are created equal. Correct. Shabs, kahit mag-recreational user ka ng shabs, pareho ang effect niyan. Magiging violent ka, lilibugan ka, kaya nga maraming, di ba may mga story na first time lang niyang gumamit pero nang rape siya. Correct, oo. Kasi whether addicted ka na dyan o hindi, maaari kang maaning dyan. Di ba? Kapag ginamit mo yan. Even if you're recreational, whatever. Ngayon, baka yun ang mahirap sa kanila, no? They are not qualifying their emirate barurot. Oo. Pero paparinig ko sa iyo yung sinabi ni Jean Fajardo. To be fair kay Jean Fajardo, paparinig ko yung fair sa kanya. Ayan. Hindi kasi mas nakakawisit pag narinig mo talaga yung statement galing sa bibig niya. Ayan, ito sabi niya. Yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagde-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Naniniwala po ang ating GPNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them. Ayan, social user daw. Bax, meron ka bang sosyalan na pupuntahan pagkatapos? Pero may mag-meet kayo ng mga barkada niyo, or, out of yung, ang social user, yung umiinom. Yun yung social user, yun, like for example, kasi yung mga businessmen, yung mga ganyan-ganyan, imi-meet mo sila, and then sometimes you'll grab a drink or two, ganyan-ganyan. Meron ba acceptable level ng pagiging social user? Tapos shabs yung titirahin nyo. Well, meron bang ganon? Yan ang malaking katanungan, mga kababayan. Siguro kasosyalan mo yung mga bangag sa gobyerno, 'di ba? Parang very demure. Nakakaloka. Very demure, very cutesy. But it's not mindful. It's not mindful at all. Ayun. Sabi hindi ka pa sisiil, occasional kasi yon, hindi social. Ayun. Pero even if social or occasional or whatever, kung ano man yung tinutukoy nila. Kasi kumbaga parang ang inaano nila doon, hindi naman addict gumamit lang pero hindi naman talaga addict. Yun yung gustong palabasin ni Marbil at saka ni yun yung gustong palabasin ni Marbil at saka ni Jean. Pero why are you focusing on that fringe? Mm-hmm. Karamihan ba na nag-a-addict ngayon is first time? Kaya hindi naman yun ang nakakaloka. Bakit maraming first time ngayon sa panahon mo? Oo, correct. At saka, well, yung
nung una naming narinig 'to, nung una naming pinag-usapan 'to dito sa live, marami yung nag-react na parang, "Wow, nakakahiya naman sa'min na nag-o-overtime na hindi naman nagre-resort diyan." 'Di ba? 'Di ba, ano yung justification, like for example, yung sinasabi nila mga driver, mga konduktor na tumitira, ganyan-ganyan, na 'di ba ngayon yung policy ng ano, bago ka nga kumuha ng lisensya dapat dina-drug test ka, eh, 'di ba dina-drug test yung mga kumukuha ng lisensya kasi to make sure na hindi sila under the influence. Pagka kunwari, whether addict yan or ano, or hindi, tumira yan pagkatapos nagbiyahe, Bulacan to Parañaque. Hindi ba magpo-post ng ano yan, ng danger yan sa mga motorista? Tas in-example pa nito ni Jean Fajardo na, hindi kagaya ng mga ano, mga konduktor, mga ano, gumagamit lang sila kasi mahahaba yung kanilang mga shift, ganyan. Ano ba yung mga mahahabang shift? Mga doktor? Mga konduktor? Driver? Sige nga doktor, puwede ba nating sabihin na acceptable yon na nag-shove sila kasi ang haba ng shift nila sa ospital? Diyos me, they are opening ano 'no, they are opening a floodgate of excuses sa mga addictus benedictus na nagkalat sa lansangan. Na somehow it's okay, somehow mapapatawad natin 'yan and what, na it is an option. Yun yung nakakatakot, eh. Yung mensahe ng PNP, by justifying that there is an economic aspect to this, that there is an economic aspect dun sa drug use. In effect, inaano nila, eh, yung dinidismiss nila yung dangers nung illegal drugs. And in this case, we're talking about yung ano, yung talagang nakakasira ng buhay na drugs, which is shabs and coca. 'Di ba? Sasakay kaya sila sa driver na addict? Watching from KSA, sabi ni JD Viciano. Ayan. Ang dami mga call center agents, merong surprise drug test, loko-loko na police chief, baka isipin ng tao na nagda-drugs kami, mga night shifters, sabi ni Joms. True, they are softening the ground. Kasi just in case mahuli na yung boss nila sa pag-a-addict, trying to convince us it ain't that bad. 'Di ba? Merong ano nga, eh, lumalabas ganitong ano, yung mga argument ng ibang nanonood, eh, na perhaps they are doing it because in case ma-find out nga in the future na merong mga addictus benedictus diyan sa gobyerno, maka-caution yung tama ng ano, na hindi naman gano'n kasama yan, eh. Kung nagsho-shabs ka pero ginagawa mo yan para magtrabaho, carry lang yun. Or pwedeng nagkokoka yung isa para magpadagdag ng oras. But if that's true, bakit kailangan mag-day off ni BBM? Dapat hindi nga siya nag-day off, eh, 'di ba? Mas kailangan mo magpahinga, girl. Kung ang rason nila is para ma-extend yung working hours ng isang tao kaya nagaganyan. Di dapat wala nang day off si BBM. Dapat dire-diretso ng trabaho. Ang point kasi, hindi mo yan, kung gusto mo magtatrabaho ka, mag-e-extend ka ng oras. Ang point is, walang tao na nasa matinong pag-iisip na magdodroga just because gusto niya mag-OT. Gusto niya ng karagdagang kita. Kaya mo ginagawa yun kasi nga, addictus benedictus ka. Diyos me. Tapos yung mga kunwari, yung mga konduktor, yung mga driver, ilang beses ba silang mag-e-extend ng kanilang work sa isang linggo? Kung babiyahe sila, let's say, 2 times, 3 times isang linggo. O ibig sabihin, 2 times, 3 times sila na babatak. Just so tuloy-tuloy yung biyahe nila. 'Di ba? Well, parang gano'n, sa madaling salita, parang gano'n na nga. Sabi ni Facebook user, sorry for the word, pero ng PNP chief yan, dahilan ng paggamit sa trabaho, paggamit ng drugs dahil sa trabaho, addict yata yan si Marbil. True. It all comes down to BBM justifying his kabangagan. Yeah. Ayun na yun. Nakakaloka. And anyway, because of the survey of SWS, makita naman natin yung trend. Ito, ayan, Duterte Marcos. Look at the public perception. Kay PRRD, he started off na mataas. At napababa. Pagdating kay BBM, ang trend pataas. Ayan, Ano yan? Are we still going to insist na safe tayo?
'Di ba? Bakit ganito yung perception ng mga tao? At least the 1,500 that was surveyed, ganyan yung iniisip. Di porket may ibang bumabatak dahil sa trabaho, it doesn't mean na tama at legal na to justify ang paggamit ng illegal na droga, General Marbil. Sabi ni J. Ray. Ayan. It's never acceptable to take illegal drugs. I ask my patients who are under the influence, some of them experience visual and auditory hallucination, kaya it's never safe to use illegal drugs. Whether first time mong gumamit or addicted ka. Ayan. Sobrang maganda tong point ni Dingat Vlogs. Ayan. Ayun, kasi mag-ha-hallucinate kahit first time mong gumamit, maaari kang magkaroon ng hallucination diyan, eh. 'Di ba? I work 12 to 13 hours a day, Monday to Saturday sa construction, at di ko kailangan mag-drugs, tanginang PNP chief. Correct. May experiences ako na witness, may mga medical practitioners sa isang medical mission na nag-take ng S. Sabi ni Facebook user. Ayan. Well, it doesn't mean it's okay, 'di ba? If they're going to do that, it doesn't mean it's okay. Ayun. So, anong eksena noon, di ba? Ewan ko sa kanila. Mind conditioning na okay lang mag-drugs para katanggap-tanggap sa tao na okay lang na-addict ang Pangulo. May may effort to downplay yung drug use. May effort talaga to downplay drug use. Tapos parang ba't yun yung ine-emphasize ninyo? Wala naman nagsabing hindi natin i-rehab ang mga drug user. Diba? Wala naman nagsabing hindi i-rehab yung mga drug. At wala naman nagsasabing hindi natin tinatrato ang drug addiction as a medical issue. Diba? Wala naman nagsasabi na wala naman nagsasabi, hindi, sige, wag na kayong ang tawag dito, lahat ng addict papatayin. It was never the policy of PRRD. Na porket drug user ka, tatagihin ka. Diba? Ayun, RA 9565, otherwise known as comprehensive, parang inamend na nila. Diyos ko, tinuruan pa nilang mag-addict, mga tao, sige, trabaho lang, kayo, basta kahit. So parang sinabi ni PNP chief na, mang-hold up ako kasi need ko kumain. So hindi ako suspect victim ako pag nahuli. Just like illegal drug user na victim sila. Yung taong yun nga yung problem, eh. Yung taong nagda-drugs, kunwari wala ka pang ginagawang krimen. Ang mo lang talaga, nagte-take ka ng drugs. Okay, fine. Sa ngayon, hindi ka pa detrimental sa community. Hindi ka pa liability sa community. Kasi sinusolo mo lang naman yung paggamit mo. But that per se is not allowed, 'di ba? Pero sige, naiintindihan natin na kung gumagamit ka at hindi ka naman nang-re-rape, hindi ka man nagnanakaw or what not, ganyan. Pwede ka pang i-reform, pwede ka pang patawarin, pwede ka pang i-reform. Yeah, and wala ka sa position duty of care, 'di ba? Yung people's life don't depend on your soberness. Alam mo 'yon? Halimbawa, so kailangan sober ka. Because a lot of people's life depends on you. Okay, yan. Pero kasi nga, alam naman natin ang tendencies ng mga taong sabog. 'Di ba? It's not gonna last. 'Di ba? Sabihin na natin na, o sige, sa ngayon, sinusolo mo yung pagka-addict mo. Pero sooner or later, you're going to be a liability to your community. 'Di ba? Sooner or later, magiging liability. So ngayon, kapag kunwari, sinusolo mo yung pagiging addictus benedictus mo, hindi ka nanggugulo, ganyan. Tinutustusan mo yung pagiging addictus benedictus mo, ganyan. At hindi ka naman inaasahan sa lipunan, wala ka namang ganyan. For the time being, sige, hindi ka detrimental, okay? Ngayon, when you start stealing, nagiging perwisyo ka na. So ngayon, yung period mo para i-reform yung sarili mo, lumiliit na ng lumiliit. Ngayon, sasabihin nila, kung nagtatrabaho para mag-extend ng oras, ganyan. Kung ginagawa mo yan, dahil gusto mong mag-extend ng oras, how sure are we na hindi ka mag-end up as addict? How sure are we na yung iyong sobriety ay hindi apektado?
how sure are we na hindi ka magiging threat dun sa mga tao? For example, yung mga sinasabi natin, mga driver, mga konduktor na nag-a-addict para mag-longer yung hours. How sure are we that you're not going to be a danger to other motorists? Diyos me. Hindi, Ayun. hindi, yeah, pwede mong sabihin na yun yung reason nila. But the thing is, as a police officer, we don't care about, hindi ka naman sociologist eh. Correct. Alam mo yan, you're not a sociologist. So, you have no business talking about the reasons of the people taking drugs. Kasi whether occasional yung paggamit nila or addictus benedictus sila, it's illegal. Diba? Ayun. Kahit anong justification nila, bawal ang illegal drugs sa Pinas. At nasa batas yan. Sila ay law enforcer, di drug user, pusher, and Lord. Ayan. Giving you 24/7 peace of mind and a touch of paranoia. Paano kung pagkatapos ng contract at mag-apply uli ng trabaho, makikita sa medical or urine test na drug user, tatanggapin kaya siya? Actually, isa rin sa question eh, no? Sinong matinong employer ang mag-hire ng empleyado na bumabatak? Diba? baka si Marbil. Saan yung economic side nito? Wala kang economic side yung drug use. Ano ba yan? Wala economic side yung drug use. Diyos ko. Sa Manila yung dalawang mag-live-in, minatila pinagsasaksak kahapon. Tapos may lalaking nag-amok na naksak under the influence. Ayun. Narinig mo yung balita na yung merong nag-amok. Tapos meron siyang nasaksak na dalawang tao. Tapos sabi ng pulis, kaya nag-amok, nung tinatanong daw nila, nandudura yung suspect. Tapos sabi nung parang barangay tanod, kasi mukhang langon-langon sa droga eh. Tapos yung kutsilyo niya, inagaw lang niya sa nagtitinda ng pinya. Inagaw lang yung sa nagtitinda ng pinya. Paano kung kunwari, itong si kuya na to na nagwala, siya ay construction worker na nagbatak para mas mahaba ang kanyang working hours as a construction worker. Yung extra niyang kinita doon sa pagkakonstro, syempre, yung mga nasaktan niya, 'di ba? Sagutin niya 'yun. O asan na yung asan na yung economic aspect niya? Asan yung economic aspect niyan, Jean Fajardo, Captain Barbell. Marbell. Marbell. Bawal na magtinya. Di ko alam na sa utak ni Marbel, may kasamahan ako dito, Ma'am Joey, na bumabata. Parang gago na kung ano-ano pinagdududahan niya asawa niya. Wala na to, ano na to talaga, mamamatay na tayong lahat. Mamamatay na tayo lahat dito sa ganitong Sa totoo lang. Sabog eh. Sabog yung presidente, sabog yung chief of police. Sabog yung, pagkatapos yung mga congressman mo na nagque-question sa mga generals na nag-implement ng war on drugs, nasa drug list. Diba? Ito si Jay Kung Hoon, number 6 pala to, doon sa drug list ni PRRD noon, sa mga verified na mga personalities. Yung jowa ni Aiko? Yung jowa ni Aiko. Are you serious? Fact check. Ay, sige, eto. May umakyat sa akin kahapon, nakakisig, matipuno. Sabi niya gano'n. Ito, hindi ko napapakita sa sa'yo yung verified document kasi bawal. Pero ito na lang kasi na-publish ng PNA ito, sabi niya. Ito. Duterte bears name of 46 government officials linked to drugs. Ayan. So sabi ni PRRD, my decision to unmask these drug personalities was anchored on my trust in the government agencies who have vetted and validated the narco list. So itong list na to na 46, validated to by several government agencies. So ibig sabihin, may vetting process na pinagdaanan to, hindi lang to yung parang trip lang ni PRRD na pangalanan. Ayan.
As your president, my ultimate concern is the pursuit of order in government and the welfare of the Filipino people. My administration assures you of our dedication to change the lives of the Filipinos now, not tomorrow. Ayan, okay. I have no intention to hurt anybody. The Department of Interior and Local Government on Thursday filed complaints before the Office of the Ombudsman against 46 officials. So, itong listahan na to, vetted to by different government agencies. Ayan. Ayan, ready ka na? Ready ka na ba? Ayan. Eto sila, number 6 and 7. Subic Zambales Mayor Jefferson Fernandez Conghun, running for Vice Governor of Zambales. 2019 to ha. Zambales Congressman Jeffrey D. Conghun, re-electionist. Conghun Shabu. Ayan. So, kanino yung floating shabu sa Subic? I do not know. Pero, nabisto yung floating shabu sa Subic noong 2016 at saka 2020. Ayun. So, may floating. Ang inang floating shabu. Floating Shabu Laboratory. So, kanino daw yon? I So, don't know. all from Hong Kong. Si Wen Fai Lo, Shu Fok Yung, Kang Wa Kwok, Kwong Tung Chan. Fish carrier vessel, Shabu Lab, led the authorities in boarding the vessel. Kasama si Jay Kongko na bumida-bida. Pero hindi na, so kasama siya sa nanghuli, pero pinakalanan pa rin siya na? Oo. Well, alam naman. Na narco-politician, na tumatanggap ng emerald. I don't know the level of involvement, pero hindi naman hindi naman porket kasama ka sa nanghuli, ibig sabihin nun, relieve ka na sa connection mo eh. Kasi di ba, sa lahat naman ng jurisdiction, yan naman talaga yung mga indicators na yan yung indicators na yung mga very, very technical na mga kriminal. Di ba yung nakikikoordinate sa law enforcement eh, para sila yung least na pagdudahan. So hindi natin alam. Pero ang tanong dito, bakit ka nasa narcolist ni PRRD? So may salita pala dyan si Gordon. Sabi ni Gordon, Gordon wants an investigation into the victory of 26 out of 35 who ran for various positions in different provinces and municipalities despite their inclusion in Duterte's narcolist, since there were massive, flagrant, and scandalous vote buying in those areas. So, ang sabi niya dito ay, in the case of Zambales, a province with a 272-kilometer coastline, which is right next to Scarborough Shoals and near China, bakit naman near China ang Zambales? Where smuggled drugs originate from, actually hindi galing China, galing Taiwan. There was rampant vote buying from Subic to Santa Cruz and Olongapo City. The Konghuns, who were among those named by the president as narco-politicians, engaged in massive vote buying in Zambales to ensure their victory. They bagged for positions aside from the local candidates they supported in various municipalities and city who also won. It is obviously an attempt by the narco-politicians to save themselves by getting positions. They now hold sway over these areas. Now these people have proven that with just money they can win, they can buy the commune, they can buy votes. I have never seen anything like it in my life, charot. And I blew the whistle on it 4 days before the elections. It is dangerous for us now because Zambales is a coastline province right next to Scarborough Coast. It would be so easy to bring in drugs. It was recalled that Zambales' first district representative, Jeffrey Conghun, and his son, Mayor Jefferson Conghun, were included in the president's narco list after a floating shabu laboratory was raided in Subic, Zambales, where the younger Conghun was mayor. So this is from Gordon. From Gordon. Hindi po to sa akin. Si Gordon sa War on Drugs si PRRD, di ba? Hindi po to galing sa akin. Ito po ay ang statement ni Gordon. Ayun. May stick dyan si Gordon kasi Olongapo eh. Yeah, so
we might as well take it with a grain of salt. Ano nakakaloka? Ito si Jae Kong Hoon, nag-flare siya dun sa parang binanggit na nagkahulihan ng parang 3 point something billion na shabu sa Zambales. Galit na galit si bakla. Bigla siya nag-explode dun sa hearing ng Quadcom. Ayan. Eto. Sa Subic report na to na nagkakahalaga ng 3.4 billion pesos. Wala kaming bakit kung sino pinakulong mo! Trabaho yan! Ayun sir, no, Sabihin mo ba rin? Trabaho mo yan! Bakit ka dito? Hindi po ako sumisigaw, sir. Ay, lakas sa malis mo! Wait, Sana po. Kung marunong ka sumigaw, marunong ako! Huwag mo kami sisitahin dito! Ika! Hindi ako tapos sa'yo, ha? sino yung kaaway niya? Yung pulis na nagsasalita tungkol sa paghuli ng 3 point something billion na worth ng shabu sa Subic. Bakit siya galit? Hindi natin maintindihan dito. Pakiulit nga mo lang, Pisa Girl. Nagulat ako. Bakit ka nag-meltdown? Ano? Again. Ito. Sa Subic report na to na nagkakahalaga ng 3.4 billion pesos. Wala kaming bakit kung sino pinakulong mo! Trabaho mo yan! ayun sir, no, Sabihin mo ba rin? Trabaho mo yan! Bakit ka dito? Hindi po ako sumisigaw, sir. Ay, lakas sa malis mo! Oh, pasensya na po. Kung marunong ka sumigaw, marunong ako! Huwag mo kami sisitahin dito! Pasensya na po, sir. Ika! Hindi ako tapos sa'yo, ha? Wait lang. Ano ba yung issue niya? Gusto mo puntahan natin yung actual na Oh, girl, kasi Baka may context. context, Baka may context. May Sige. context. Teka. O sige, kumembot ka muna dyan para... Teka. Ano nga yan? Ano yun, no? Pang ilan bang hearing yun? Wait. Jae Kong Hoon, Quad. Girl, can you... Quad hearing. Kailan nga to? Wait lang ha. House of Representatives. Ay, patulong naman guys, yung mga dyan, mga naghahanap dyan ng appropriation quad. Tenth. Ito, Philippines 7. Teka lang ha. Alice go pa tong 7th eh. Teka lang ha. Teka lang guys. Nakakaloka.
7th, 8th, 8. Ito, try natin sa 8. Teka lang, pakita ko sa inyo yung hinahanap ko para makarelate kayo. Mm. Police Colonel. Noong naging pulis po kayo, saan kayo unang na-assign? My first assignment was the Presidential Security Group, sir, in Malacanang, on the time of President Ramos. Paano kayo napadpad bilang head ng CIDG? I was assigned in CIDG or reassigned in CIDG on 2016, July. Kayo po ay nailipat lamang sa CIDG Region 8 noong July 2016 sa utos ni sa utos ni Chief PNP Bato de la Rosa, tama po ba? Not presumptively, sir, because he was the Chief PNP, but the orders was issued by DPRM. Okay, wait. Wala dito. Kailan kayo nagsisigaw to si ano? Wait ha. G. Kung. Kun. Nagalit. Quad. Parang wala. Teka ha, check ko sa ano. G. Kung hun. Quad. Sigaw. Grabe naman, walang trace. Kung hun, trabaho mo yan. Parang alam mo si Direk Gary, meron siyang pinost na ano yung video, yung parang pumapalseto si J. Kung hun. Teka lang ha. Videos. Ito. Teka ha. Ito. Teka. Dalawang part yata Ano ito. sinasabi mo na ginawa mo eh? Ito yung una. 88 road, walang amenda,
wala lahat. Paano mo palalabasin? Ang sabi ng DOE, prohibited ang 88 road. Malinaw sa kanyang customs entry, walang pagbabago. Kung ano importation niya, kung ano man methodology na ginamit doon, kung ano man additives na ginamit na doon, never nagbago ang customs entry. Ang customs entry, yun ang i-gate pass mo, yun ang paraan mo para lumabas ka sa SBM. Tanong mo sa kanya, ano ang deklarasyon mo sa customs entry mo? Yes sir, ganito sir, sabi ko. Sino yan? Teka, nandalitan ko lang. Ito. Kung ano sinasabi mo na ginawa mo eh. Bayad ka ng gobyerno rito. Trabaho mo yan. Trabaho mo naman pala sa akin sa pamahalaan. Huwag mo sabihin dito na ikaw nang huli ng Cebu Pacific. Sila mo ano dyan. Huwag mo isang magsabi ng trabaho mo. Bayad ka ng gobyerno. Wala kaming pakialam kung sino pinakulong mo. Trabaho mo yan. Ayun sir, Sabihin mo pare. Trabaho mo yan. Bayad ka rito. hindi po ako sumisigaw sir. Ay, lakas sa buwan mo. Oh, pasensya na po. Kung marunong ka sumigaw, marunong ako. Huwag mo kami sisitakin dito. Pasensya na po sir. Teka. Hindi ako takot sa'yo, ha? Huwag mo sisitakin yung mga tao rito, ha? Okay, sige, tuloy ka pare. Ayun. Matagal. 88 road. Walang amenda, wala lahat. So, Kung ano comment. sinasabi mo na ginawa mo eh. ang yun naman ito, 61 reacts lang. October 22, 2023 pa pala to. Matagal na pala to. Matagal na pala. So, hindi pala sa quad yun. Hindi pala siya sa quad. Okay. Bakit hybrid? Mga abusado talaga ang mga congressman. Sino ba mga taga-Sambales dito? May mga taga-Sambales ba dyan? Kwento nga kayo kung anong istorya sa inyo. Paano nyo naging congressman to? Yan din si J. Kong Hu nag-imbestiga kay VP Sara sa Tuwadcom. Oo nga eh. Low impact legislator kaya mahirap i-search, sabi ni Salem the Realtor. Ayan. Ayan. Akit nga kayo, yung mga taga-Sambales dyan. Alam ni Direk Daryl yan, Joey. Oo nga, kaya nga, pinost ni ano eh. Kay Direk Daryl ko nakita yung video na yun eh, yung nagsisigaw si J. Kong Hoon. Kasi sila kalaban ni Magsaysay ang magkalaban sa Sambales. Oo nga. Kaso parang natalo na yung mga Magsaysay sa Sambales eh, no? Issue yan sa SBMA. Kaya pala malapit sa puso niya kamag-anak pala na huli. Yan ba yung asawa ni Aramina? Hindi, asawa siya ni jowa siya ni Aiko. Jowa siya ni Aiko. Ayan. Ay, mga taga-Sambales dyan, nakita bang kayo? Tapos wag na lang i-reveal yung mga mukha ninyo at mga pangalan ninyo. Hindi pala yun sa quad. Akala ko nung una sa quad yun, yung nagwawala siya. Tapos mapapalseto pa. Ayun. Bawal na siguro mag-join ng live si Daryl Yap, sabi ni Cheryl Hernandez. Hindi natin alam. Baka naman busy lang. Hindi na makabalik Magsaysay dahil malakas ko ang hun sa Sambalenyo. Kasi nabayaran. Hehe, magtiis kayo mga taga-Sambales. Binoto-boto nyo yan mga konghun. Huwag kayo iyak-iyak. Sabi ni Alejandro. Kaso ang problema Alejandro, hindi lang naman mga taga-Sambales ang binubuisit ni Congressman Konghun. 'Di ba? Alam na alam ni Direk Daryl ang ugat ng pagsisigaw ni Kangkong. Hindi naman siya sinisigawan. Inunahan niya kunwari na galit dahil ataranta na siya mabunyag. Diyan magaling ang mga paranoid sa reverse psycho, paunahan sa gulatan. Ang technique diyan. Sa maatik lang. Nadala si Aiko sa gwapong walang pera. Nadala na si Aiko sa gwapong walang pera. Laos na ba si Aiko? Ako tingin ko kasi parehas silang politician. So siguro ba kayo, nagkaroon sila ng same ineme. Ayun lang. Basta ang chismis kay Kong Hoon, malapit sa puso niya ang may kinalaman sa narcotics at smuggling, kaya nagagalit yan. Pero chismis yun ha, huwag kayo magalit sa akin.
Mga kriminal at drug lord ang safe ngayon dahil bakit malalapit si Aiko sa mga Ayun, anyway, ayan ang mga storya ng buhay. Yan ang mga storya ng buhay. Okay.